Magandang gabi, Montalbenyo at bawat mamamayang Pilipino. Isa na namang edisyon ng Usapang Bayan ng suma sa inyo. Kayo po ay maaaring maging bahagi nito dahil syempre kami po naman ay nag-aanyaya na i-like ninyo, i-share at syempre i-follow nyo po ang page na ito. At ngayong gabing ito ay meron po tayong exciting na pag-uusapan. Mga kahangahangang mga kababaihan ang aking kasama ngayon at sila po ay mga young achievers. And sila rin po ay mga matatawag natin syempre, no? At this stage of their life ay mga youth leaders, no? At mga nagpapakita talaga ng kanilang mga characteristics bilang mga leader noong simula pa siguro nung bata pa. So alamin natin, no, kung paano ba sila nag-develop into being a youth leader. At syempre, yung mga iba na hindi man na tumatahak sa ganong direksyon. Ano naman, no, yung kanila namang kumbaga'y tinatahak, ano yung kanilang mas gustong tahakin at puntahan at maabot. Yan po ang ating mga pag-uusapan. Kasama natin ngayong gabi ay mula sa Local Youth Development Center. Siya po ang chairperson. Walang iba kung hindi si Miss Eljoy Beneza. Ma'am, good evening! Hello, good evening po. Magandang gabi mga kabataang Montalbenyo. I am Eljoy and masaya po ako na makasama kayo ngayon from the Local Youth Development Council. Ayan, ako, kita nyo naman, di ba? Nakikita nyo na kung bakit siya ay isa talagang youth leader. Ayan, so si Ate Belle ay masaya na makasama ka ngayong gabi, Miss Eljoy. And of course, alam nyo, siya familiar na, no? And sana sa mga susunod pang mga edisyon ng ating Usapang Bayan, ay makasama nyo pa rin po siya, no? Walang iba kung hindi, ayan naman, parang counterpart ito ng LYDC dahil sa munisipyo at siya naman ay syempre po yun nga yung kanyang mga tinututukan talaga, walang iba kundi si Ma'am Mariela Ella Cunanan. Ayan. Good evening po, Ate Belle. And good evening po sa lahat ng kabataan na nanonood. And thank you for having us po today. Again, it's really nice to have you always, no? Ayan, so mga susunod na mga edisyon, ikaw na may aming paringaan niyan. Of course, pati naman din si Miss Eljoy, no? Para sa mas makabuluhang mga talakayan natin in the future. And syempre po, kami ay sasamahan din ng isa namang mula pa rin sa munisipyo ng Montalban. Ayan, mula po sa Public Information Office. Walang iba kung hindi si Ma'am Ayesa Disani. Good evening. And good evening, Ate Belle. Good evening, everyone, to all the youths in Montalbenyo. Good afternoon po. Thank you for being with us here today. Ayun, talaga naman. Alam mo yung masaya, no? Umpisahan natin sa pagiging youth leader. Pagka sinabi nating youth leader, Ma'am Eljoy, anong ibig sabihin yan para sa mga kabataan ngayon? Well, ang pagiging youth leader, sometimes, no, parang na-overwhelm tayo na it could be a position or something na big. Pero in reality, kasi we are leaders in our own rights, di ba? Really? Sa family mo, sa mga kapatid mo, minsan agree. sila yung una mong nililid, di ba? Mga kaibigan mo, classmates mo. We can't even notice, di ba? Minsan sa sarili nating clique sa school na, di ba, na parang hindi sila kilos kung wala ka. So parang, di ba, in a way, we're already youth leaders na eh. So yung iba hindi siguro lang din nila alam, ano? Yes. And ikaw, Ma'am Ella, ikaw, yung pagiging youth leader, ano ang parang nakikita mo na dapat, para matawag kang youth leader, ay qualifications, meron ba? Or yung katulad ng sinabi ni Ma'am Eljoy na nasa iyo yan at napapractice mo na even without you noticing it? Well, for me po, being a youth leader isn't just about title eh. It's a commitment po talaga. Okay. Na pag sinabing youth leader, you are available, you show up, you are present, lalo na kapag kailangan ka po talaga ng kabataan. Okay. And Miss Ayesa, syempre ikaw, sa ngayon kasi mamaya alamin natin, no, yung Yes. kanilang mga affiliation, kung saan nga ba, ano ang kanilang mga aktibidad. Pero ikaw kasi nasa Public Information Yes Office ka. po. Pero I'm sure na ikaw ay nakaranas din na yung mga katulad ng mga sinasabi nila Yes, as a na youth parang leader. na yung iyong leadership ay napatunayan mo rin siguro hindi man sa malaking crowd Yes, kung po. hindi sa mga saan-saang area ito. Ever since I was young po kasi, especially nung nag-start po ako mag-aral, being a leader po is important. Naniniwala po ako na being a leader, start with yourself. You lead your own life po Tama. talaga. So,
Hindi mo naman po kailangan maging part ng isang organization to be a leader. You can be a leader in your own life or in your professional life. Like, katulad po ng ginagawa ko po. And I'm not part of any organization, but I'm doing my best. And I'm currently working in a municipal public information office which disseminates information includes to the youth po. Ayan. Alam nyo kasi, sa iba, no? Iba-iba yung take natin kasi din sa leadership, ano? Ako ngayon talagang humahanga sa mga kabataan katulad nyo. Kasi talagang yung sinasabi nga natin na all go-getter kayo, tsaka achiever kayo, and ito ay nagagampanan nyo yung mga responsibilidad, no? Na parang, oy, kailangan manguna kayo. Ikaw, Miss Eljoy, saan nagsimula? Ano-ano ba yung mga organisasyon na talagang parang na-involve ka, mula pa noong ikaw mas bata pa kesa ngayon? Okay po. So, ready na ba kayo? So, it started very young. Kasi Oo. my parents, I Talaga? grew up in a very supportive family. So, young pa lang ako, since panganay din ako, kaya ako nabanggit din siya, I like leading my sisters, di ba? And, Siguro nga, no? It comes with being panganay. Ikaw ba pang ilan? A middle child. Middle child? And Eldest din. eldest. Okay. So, Yeah. tatlong eldest, isang middle. Oh, so, you were saying, yes, kaya parang very young pa lang po talaga Oo. ako. Exposed na ako to opportunities to lead. And syempre, nakapag-aral tayo with, gustong-gusto natin na i-involve tayo sa different school activities. Yes. I also got elected as an SSG president and represented Rodriguez in parang sa division level. So, and then when I nakapag-aral ako ng college, doon parang mas namulat ako into the different opportunities or yung pwede nating magawa when it comes to leadership. That's why I also dreamt of being part of the Sangguniang Kabataan Council in our barangay. okay. Yes. And how's that? Yes, actually yun nga po, parang I just planned it. Okay. Pero it didn't materialize kasi nga parang na-extend din yung term ng 2018 Right, batch. right. But so I wasn't able to run. But thankfully by God's grace po, no, I got involved still and I was appointed as part of the SK, as the SK secretary of our barangay San Jose. Okay, not bad. no? Yes, and we just ended our term last 2023. But aside from that po, no, kumbaga, ang leadership kasi, pag meron ka na yan sa puso, when the fire is already there, mahirap na siyang upusin. Alam mo yun, mahirap Okay. nang patayin yun. Oo naman. Kailangan ituloy-tuloy, right? We Yes. agree. Yes. Miss Ella, oo. Ikaw naman kasi, yung experience mo, nag-join ka ba sa mga organization? Yes po, I started po nung Oo. high school days ko. Oo. Naging part din po ako ng Students Supreme Government, Yeah. Supreme Student Government, Oo. and very active po ako nung high school days. Saan school ito? Saan school ba Montalban kayo? Heights National Montalban. High School. Ikaw- Montalban Heights din. Okay, wow, anyway. San Jose National High School. Okay, San Jose. Okay. And so, yun, na-expose ka. Na-expose ka rin. Yes po, You joined. Ate Bel. Oo. And aside from SSG, Oo. naging part din po ako ng iba't ibang organization sa school, tulad sa Filipino Club, MAPI Club, kasi uso po yan before Yes, ang yung mga mga clubs. subject, may mga clubs yes. po Oo, siya. naman. But when naging po ako senior high and then college, mas nag-focus po ako academically and sa Oh, I pag-beauty see. pageant. So, ibig sabihin, there was a time na parang medyo naglaylo ka ng konti sa mga school organizations. Yes, Ate. Okay, and focused on academics. Ayun. Kasi nga, lalo na scholar, di ba? Naging scholar ka ng Montalban Municipal, ng munisipyo ng Montalban. So, kinakailangan mong maintain ang grade, tama ba? Yes po, may mini-maintain ng grade. Pero Oo. kahit po academic po yung Yes. focus ko, hindi po din nawala. Talaga yung fire. yes. And now you came back naman din, 'di ba? With talagang determination. Kasi hanggang ngayon ay miyembro ka ng yung sa youth leadership, Yes po, tama? and currently working po as the officer in charge ng Oo. Local Youth Development Office. And we Okay. are really grateful po, nagkakaroon po, na po talaga ng coordination with the Oh. council and other youth leaders po Oo, dito sa nga, ating kumusta? munisipality. Parang okay yung yung working relationship. Yes po, very thankful po kami na syempre siya din po yung kasama namin through the office kasi sila po talaga yung arm ng government. Sila po talaga yung nandoon sa admin side and
And kami po, as voluntary in status, the council, we're very thankful that we have supportive agencies sa government para po sa aming pong mga aspirations, sa mga gusto namin ipatupad na project sa council. Oo. And you, Miss Ayes, I'm sure you also support them kasi bilang nasa PIO, Yes. di ba? Meron kang parte. Yes. It's Oo. really crucial po for the Public Information Office to disseminate Yung mga it's really important po for the Public Information Office to disseminate important news po for the youths like yung mga scholarships po and opportunities para sa mga kabataan. It's one of the main goal of Public Information Office. So bahagi ka pa rin, hindi Yes, ba? po. So merong may parte. Yes, Ganyan. Oo. So yung mga kumbaga involvement sa mga organization, how is it? I mean, habang nasa school, 'di ba? Pero kayo even after talagang you pursue, meron ka bang parang pinapangarap maabot? Na nag-start bilang, syempre, no, as a youth leader, kanina nabanggit mo ang SK, sinasabi nga, may nagbanggit na dito sa palatuntunan no, na, malay nyo, di ba, na ngayon ay ganyan kayo and later on, baka kayo ay maging part ng higher leadership. I mean, dito sa Montalban muna and then national maybe. Do you see yourself pursuing? Ako po, to be honest, Oo, yes. sige. Parang nabanggit ko na rin naman po to sa mga mentors natin sa LGU. I've already talked to them na parang, if God allows, why not? Kasi po parang, You're open to it. yes po, open naman to it. Kasi nga, di ba po, tayong nagte-train ng mga youth leaders, tayong gumagawa, nagke-create ng program, ibig sabihin po, meron tayong gustong mangyari na itong pag-uugali na to, itong pagtanaw na may pag-asa ang kabataang Montalbeño, yun yung gusto nating ipasa eh. That's right. So, kaya kami nandito, kaya we continue kahit na may mga work na, kahit na nag-aaral. It's because pangarap natin na magkaroon ng maipagpatuloy yung maayos na pamamahala sa ating bayan. At syempre, bilang ako nabibigyan ng oportunidad, gusto ko ring maging mabuting ehemplo sa kanila. So, if God allows, why not? Pero ang talagang pangarap ay mai-continue natin yung maayos na pamamahala at magsimula sa mga kabataan. Yes, okay. So, nabanggit mo ang kabataan. How do you serve? I mean, ano ang mga activities at ano yung mga serbisyo na naibibigay ninyo, Miss Ella and Miss Eljoy, sa ating mga kabataan dito sa Montalban? Well, ang mga programs, projects, and activities po, umiikot po ito sa 10 centers of youth participation. Nandito po si health, si education, economic empowerment, active citizenship, and kasama rin po si good governance and ayun po, institutions at marami pa pong iba. Okay, so dyan, ang mga nakakasalamuhan ninyo ay mga kabataan. Yes po. Kumusta ang inyong interaction with your fellow youth? Kumbaga, mga program ninyo, ano mga pangarap niya sa kanila? Ano magtitinginan kayo? Parang alam ko na tumatakbo sa Yes. inyo mga... It's really a dream po talaga na yung youth maging empowered and maging involved po talaga sila. Very crucial po talaga yung youth participation eh. Kasi youth participation means bringing them into the table. And it's simple as this, that we cannot serve the youth unless we know what they need. Okay, and any specific projects right now? Right now po, yes, we have the ongoing Montalban Youth Volunteer Program. So that's under the Active Citizenship Committee po. But the whole council po is working together in making it possible. Right now po, we have the second leg po of the volunteer program. We have the NYVP Academy, kung saan tinitrain po natin yung mga volunteers to gather specific skills that they will need para makapag-serve din po ng fellow youth nila. And we just concluded last Saturday yung aming pong track 1, yung about needs assessment, katulad na po na nabanggit ni Miss Ella, na talagang very important that we know what the youth needs. Okay. And paano ninyo ini-inspire sila? I mean, kasi di ba, ang ating mayor ay may programa na dapat maging disiplinado ang mga kabataan ngayon. Lalo na ang mga Montalbeño, di ba? Disiplinadong Montalbeño ang gustong mangyari ng ating mayor na, in the future, dapat lahat nagpa-practice ng discipline sa lahat ng area. So, sa ngayon, saan yung mga proyekto ninyo para dito?
Or paano nyo pinapaalalahanan sila? Well, actually, yung volunteerism po itself kasi is a discipline. In Di ba? itself? Yeah, in itself, it's a Okay. discipline. And yung mga kabataan po natin, more than just giving them a platform where they can serve, we also train them. Okay. It means that they would have to fulfill a certain module, a certain time, di ba? Talagang maglaan po ng oras into equipping themselves. Hindi lang po tayo pwede dito yung salang lang ng salang. So, we make sure that our volunteers are ready. And crucial po doon, important factor po doon, ang discipline. Okay. Diba po? Oo, pero gusto ko lang, kasi di ba, dapat nga talaga may disiplina. Pero in the first place, alamin natin, may mga challenges ba ang pagiging youth ngayon? I mean, hindi lang dito sa Montalban, hindi sa lahat, no? Yung pagiging, ang mga kabataan ba, ano yung mga nakikita mo, Miss Ayesa, na parang, ito, challenge, no, sa mga kabataan or areas na kung saan medyo, nahihirapan kami, siguro hindi lang leadership, maybe in other areas. I think currently po yung mga kabataan po kasi like as a Gen Z po, isa po sa problem na nakikita ko is aside from financially, some of us are hindi nga po sila even though we are digitally connected, some of the youths po, hindi po nila alam yung mga current projects in the government. Maybe they don't follow the government pages like the LGU. So, I really encourage the youth, especially yung mga Montalban, yung kabataan, na i-follow po yung pages ng LYDC, ng Bayan ng Montalban, because we have a lots of activities for the youth. We created activities and programs for the youth. So, yun po. Kasi yung mga projects po na yun is para sa kanila. So, it would be nice na marami pong youth na makiisa po. It trains them for the future. Hindi lang naman po sa yung mga project na hindi lang naman po magagamit nila ngayon, it trains them for the future and for them to be better leaders of the future. Oo, and it starts with being informed. Yes, And po. being informed means dapat hanapin mo yung Being information. disciplined, yes. Yes, and alamin kung nasaan yung mga Yes, impormasyon. po. Yung sinasabi mo kanina na mga pages, kayo, you also... I encourage them to like the pages po. Oo, nakakatuwa kayo kasi talagang Yes, tayo. Yes, tayo coded. Yes, ang PIO talaga. Yes, galing. Public Information Officer talaga di Yes, ba? So, yung mga impormasyon na ito, available. You make this mga information available sa website, a website ng Montalban and also mga other platforms. Yes po, Oo. Ate Bel. And we use social media po as a tool para ma-inform po ang kabataan ngayon sa mga nangyayari. Kasi may nangyayari na po Yes. para sa ating kabataan. So we really encourage every youth na i-follow po ang unang-una yung Bayan ng Montalban as well as yung Montalban Local Youth Development Council page and yung Lido din. Oo, kasi sabi niya, dapat maging informed Yes, din, di po. ba? It's really important po. Oo, pero so ngayon, yung mga informed na mga kabataan, hindi ba dapat yung kumbaga kasi isa sa mga challenges yung ang kukuha nilang mga impormasyon ay mga fake news and maybe controversial. Yes, po. Dapat din siguro pipiliin, no? Yes. Oo. Ano mga maging advice mo, Miss Eljoy, na yung mga kabataan, saan sila makakakuha or paano sila mas magiging mapanuri doon? Kasi knowing the fake news ngayon, diba? Sa technology, minsan yung AI, yung mga ganyan, paano magiging mapanuri at doon lang talaga sa tama sila makakakuha ng information. Opo, yes, actually, very relevant question yan, Oo. lalo na sa panahon po ng AI. Oo. Naku, kahit po ako, parang kahit na alam mong AI video, it looks so real. Di ba po? Oo. Kaya parang siguro, dahil very inquisitive naman ng Yeah. mga kabataan, it's maybe part of the process talaga of identifying fake or real Yes. news is verification. Di ba po? You only check with the verified sources, no? Kasi po, parang tayo sa panahon, yeah. especially po sa social media or sa digital age, everyone has a platform already. I can say this is the news. Yeah. She can say this is the news. But saan natatapos yung line ng this is my opinion and this is the truth? So parang it's important that we rely on verified sources. Like for example, dapat manggaling sa page namin yung announcement. If it isn't posted, di ba? Ibig sabihin hindi siya. Baka hindi totoo. Oo. Ganon din po sa page ng Bagong Montalban. Kung hindi naman siya posted, so maybe it's not It's a true. fake news, Yeah, it's a yes. fake news. So dapat paano nila malalaman na talagang verified and kumbaga tunay yung mga balita, ganyan. So it's very important din po na
sa social media, responsible din po sila gumamit, yung mga kabataan. They know how to check yung Oo. verified or not. Oo. And we always try po talaga ng LYDC and LIDO to be visible sa social media. Ayun, maganda yun eh. Kasi, di ba, marami ding mga uso ngayon ng scam sa technology Yes. natin, sa social media. And so, isa to sa challenges ng youth, no? Yes. Na kapag hindi sila masyadong, yung sinabi mo na hindi masyadong informed, maaari silang mabiktima, di ba? So, tama yung sinasabi niyo. Ako, I agree, no? Na dapat talaga, kasi yung mga hindi techie, maraming mga talagang nabibiktima. And karamihan nun, even yung mga kahenerasyon ko, mga Gen X, no? Kasi hindi techie eh. Kayo, techie na kasi eh. Pero I think, meron pa ba sa tingin niyo ng mga kabataan ngayon na hindi techie at medyo nabibiktima Hindi din? naman po sa hindi sila techie. Oo. Minsan po siguro yung some of the youths, they don't verify the sources. Dahil nga po, like, especially the artificial intelligence, Yes. katulad po ng minention Oo. po nila. Super, totoo po, like, even the skin, the information, even the links, they can copy Yes. the links and the website. So, it's really important for the youth to, before po sila maniwala, click the page, tignan po nila yung likes ng page, yung followers, and the previous post, po kung totoo po talaga yung sources. Yun din po yung isa sa challenges namin as public information officer. Oh. Marami pong nag-message sa Bayan ng Montalban na, is this true? Even though hindi naman po galing yun sa pages namin. So, it's really important. Kung hindi po kayo sure, i-message nyo po yung mga official LGU pages, especially po dun sa mga youth, if there's activity na hindi po sila sure. Oh, when in doubt, sabi nila ask it out, 'di ba? Yes. Verify. Yes. Magandang ano 'yon, magandang suggestion, magandang payo talaga sa kanila. Pero bukod sa leadership and siguro sa pagiging informed, saan pa yung areas na may challenge ngayon ng ating mga youth? I think po one of the challenges in serving the youth sector is yung availability nila. Since most of them is students nasa school, lalo na po Nag-aspire din during siya. weekdays. So, we always try din po na itapat kung kailan sila available. Okay. Yes, we see it as opportunity. Yun ang challenge nila, and in order to address that, nag-a-adjust kayo bilang nasa LYDC. Yes, Ate Bel. Okay. So, Yes kumusta mga specific projects pa? Meron pa bang mga specific project na dapat ipaalam natin sa lahat ng mga kabataang Montalbeñong disiplinado para naman yun ang talaga nilang ma-pursue? And we are probably present po yung mga nakaraan na LIDO activities in collaboration po with the other departments and LYDC na nagkakaroon po kami every quarter ng meeting. So, doon po pumapasok yung diskusyonan namin kung ano po yung mga magagandang programa na pwedeng ilatag sa mga kabataan. And then, natatap din po natin when it comes to education. Sa Tech Booth Camp, natakil din po natin yun sa paggamit ng social media responsibly. And the other areas nga po, yung tulad po sa active citizenship, meron po tayong MYVP or yung Montalban Volunteers program po natin, youth volunteer programs po natin, and ngayon nandun na po tayo sa phase na tinitrain na po natin sila, and we are really grateful din po kay Mayor for continuously supporting po yung mga program pang kabataan. And marami po kaming mga programs. You can follow po our pages so you can see po yung mga past accomplishments namin. And we are really excited din po sa paparating na linggo ng kabataan. Ayun, kailan ito Yes. mangyayari? That would be on August po. Oh, okay. Nako, something to look forward to. Kasi tatanong ko nga, anong mga future events ninyo na yung mga Montalbeño, syempre, ay maaari nilang masalihan. So, yun, yung binanggit mo ngayon sa August, meron pa ba bukod doon? I would just like to reiterate lang yung MYVP, yung Montalban Youth Volunteers Program. I think it's a very promising project. Yes. One that we've already spearheaded dito. I don't know kung mayroong pang previous version of that. But sa panahon po namin ngayon, we're really very much looking forward to kung ano yung pwede niyang gawin. Kasi right now, we have an exclusive batch. And marami po kami natatanggap na responses na how do they join or paano ba. Kasi we keep it active. We want to really inform the people that this is what's happening. And marami kaming nakuha mga positive responses. Kaya siguro, maybe they can look forward to another invitation for the next batch. No, that's not very far. No,
soon siguro malalaman nila, but we'll just have to go through the Linggo ng Kabataan kasi Okay. yun yung first exposure ng ating Oo, volunteers. baka naman gusto niyong imbitahan lahat ng mga Montalbenyo, mga disiplinadong Montalbenyo na dapat ay yung mga youth natin, no, na makiisa. And I'm sure na yung mga magulang na nanonood dyan, gusto nilang ma-encourage din yung kanilang mga anak. Oo. Okay. Sige, Ma'am LJ. Sige po, hello! Mabuhay sa mga disiplinadong kabataang Montalbenyo. Ang ating programang Montalban Youth Volunteer Programs opens an opportunity for you. Kung ano man yung talento mo, we are exploring different ways you can serve our community. Kung yun man po ay through media, through event organizing, community organizing, or kung ano yung kaya nating offer, culture and the arts, let's make it possible together, no? And let's make yung experience ng kabataang Montalbenyo even richer. Let's create a platform where ang inyong ang kapwa-kabataan can thrive dito po sa ating bayan. Nako, kahangahangang kabataan ito. Yes. Talaga naman, youth leader. Obviously, you're very happy, no, about Yes, being super po. one. No? And si Ma'am, Ma'am Ella, hindi kasi ikaw naman ay ngayon, no, dyan sa munisipyo, ay I'm sure marami kang mga, yun nga, kabataan, no, na nakaka-interact. Ano yung mga parang gusto mo, pangarap mo para sa kanila naman, no? Lalo na yung mga, di ba, later on, ay meron ding sumunod sa yapak mo. Ano yung mga dapat nilang preparation and ano yung pangarap mo talaga na mangyari para sa mga kabataan dito sa Montalban? I really want the youth po talaga to be involved. Hindi lang sa implementation but also in the planning process. Kasi kapag binigyan niyo po talaga ng mikropono, yung mga kabataan, magugulat kayo na sobrang brilliant ng minds and ideas nila. They just need a space where they can be seen and they can be heard. So, ayun po yung ginagawa namin, youth participation, youth involvement, because that's very important in youth development. Yes. And syempre kay Miss Ayesa, ikaw, ang platform mo kasi ay the media, hindi ba? So ikaw, paano mo, anong parang gusto mong ibigay na pointers din doon sa ating mga kabataan na, you know, para ma-develop and mas lalo pang maging informed, no? Dahil, yun nga, binanggit mo nga, na kailangan talaga informed sila, no? So, yun, yung mga platforms mo or paano mo sila sinusuportahan, kumbaga. And iyan ay isang characteristic din kasi ng pagiging youth leader. Yes po. Oo. So, as a Gen Z myself, Yes, I encourage yung mga kabataang Montalbenyo, mga disiplinadong kabataang Montalbenyo, to use your platform rightly because we live in a digital world and I'm pretty sure na lahat naman po ng mga youth is we have social media. So, I encourage everyone to use social media rightly, like be informed, stay informed, don't follow like false news or misinformations, verify your sources, and be the leader of your own life, especially kahit sa social media ka lang na nag-i-stay informed, you can be a leader through social media. Use it wisely. Yun. Ano pang mga pangarap niyong marating naman, personally? Kasi, ikaw, well, of course, medyo nakalinya ng konti sa politika siguro later on, no? Who knows? Hindi naman mag-start tayo sa SK, pero meron pa bang mga dreams ang ating mga kabataan ngayon? Ano yung mga parang tinitingnan niyong maabot in the future? Siguro yung na-share ko na about SK, that's like a dream years back. Right now po kasi I'm working for the Filipino children, helping Filipino children get out of poverty. So siguro kung meron po akong pangarap bilang isang kabataan talaga is yung mabigyan ng espasyo at mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga bata po natin. Kasi lahat po ng aspirations natin sa kung anong bayan o bansa na meron tayo, magsisimula po yun sa mga bata. At kapag kulang yung suporta natin sa crucial age nila at pinili natin, di ba, napapag-usapan po natin yung disiplina at pagiging disiplinadong kabataan. Pero meron po kasing panahon sa mga bata where you can train them. Na right now, you have to be disciplined. And once na na-miss po natin yung opportunity na yun, it will be too late to correct it. Kaya yun po talaga yung parang aking personal na pangarap, ang makasigurado na ang ating po mga bata ay may magandang kinabukasang aabangan. Yan, spoken like a true leader talaga. And you, Miss Ella, ikaw naman, ano, ang mga, parang mga pangarap mo pa, maabot naman din. Kasi syempre, ang ating mga youth leaders, ay may mga pangarap din personal, para sa kanilang sarili, pamilya.
So it might be a redundant answer na rin po na paulit-ulit natin naririnig Yeah. common na as a youth leader po, I really want to be an inspiration na gusto po namin yung long-term goals for them na kahit na bumaba kami sa pwesto, kayang tumayo ng mga kabataan in their own feet po. Okay. And you, Miss Ayesa, you're a leader in your own right. And Yes so, ano pa yung para sa future? Para lalong ma-develop, syempre. And ano yung mga gusto maabot? I do want to, as a youth, I do Yes. want to travel the world. Yeah, And wow. medyo parang common ang Really? answer, but I really, But but that's it- exciting. yes, I really want to. We all do, di ba? Yes, I really want to travel the world. I want to experience be a part of NGO where we help youth in the different countries, like the impoverished countries. Hindi lang po sa Philippines. I want to show the youth that we have a platform, like we can travel even though some people don't believe in us because like we're insensitive or yun po, na masyado po tayo sa social media. So I want to travel and see po yung mga buhay po ng mga kaedad ko in different countries and how they become a leader po. Ay, Yes wow. po. Napakaganda, no? Dami, mga pangarap nyo. Ako naman, if I am a di ba? A fairy godmother, your wishes Will be will all granted. be granted. Aw. Ayan, wish Thank you granted po. kayong lahat sa akin, ano? O, di ba? And really, no? Nadadali yan sa prayers and also the wishes kasi of other people also, no? Lalo na kasi for the good of not just yourselves but the community yan eh. Syempre, di ba? I'm sure na very proud sa inyo ang mga disiplinadong Montalbeño. Kaya, naku, alam nyo, napakasaya ng ating usapang bayan ngayong gabing ito at nagpapasalamat kami sa inyo sa pagbabahagi no ng inyong mga sarili, ng inyong mga pananaw and I wish you all the best. Okay, ayan. So, isang edisyon na naman po ng Usapang Bayan. Ang atin po naman natunghayan ngayong gabi, Montalbeño at bawat mamamayang Pilipino. Sa susunod na mga edisyon, abangan niyo po dahil talaga namang tayo ay magkukwentuhan pa, tayo ay magkakaroon ng marami pang mga pag-uusapan. So, sana makabalik kayong lahat, diba? Kayong tatlo. And plus, the other Montalbeño disiplinado dyan, open po ang platform nito para sa inyo. Ako po ang inyong Ate Bel hanggang sa susunod na Biyernes.